So I am Marian Craya from Cebu. Before IMG, I am working as a production operator at Cebu Mitsumi for almost 17 years. So, yung pinagdaanan ko sa buhay ay talagang mahirap. As a mother of 8, at yung asawa ko walang trabaho, ako lang yung bumubuhay ng pamilya ko. So, it is impossible na matustusan ko yung pangangailangan nila sa sahod ko na 340 a day. So, ang ginawa ko, bago pumasok sa trabaho na 8 hours, ay nagtitinda ako sa labas ng company namin. Yun bang mainit na pandesal? Yun ang ginagawa ko for almost 7 years. At yun, yung panahon na yun, para bang sinabi ko kay Lord, hindi ako magreklamo sa responsibility ko na to. Kasi alam ko naman na nandyan ka. But Lord, sobra ko na pong pagod. Please give me the opportunity to change my life. Then dumating si IMG. Isang kaibigan ko na matagal ko na hindi na-meet, nagpunta siya sa tindahan ko sa labas ng company namin. Sinishare niya yung concept ng IMG. Nung araw na yun, ayaw ko pang makinig. Sabi ko, huwag mo akong isturbuhin kasi nagtitinda ako. Diba? So marami pa kayong na-experience na ganyan. Ayaw magpa-isturbo kasi busy. Yan. Sabi ko sa kanya, may target ako. Kailangan ko maibenta yung 1,000 na pandesal para matustusan ko yung pangangailangan ng pamilya ko araw-araw. Kasi yung sahod ko sa tinatrabahuan ko, pangbayad ng loan. So, sino ba may experience ng ganyan? Di ba marami sa atin? So, yan ang buhay ko noon for almost 17 years. At alam niyo, akala ko wala ng pag-asa na mabago yung buhay ko. Pero sa awa ng Diyos at dumating si IMG, nagbago yung paniniwala ko. Nung naka-attend ako ng seminar doon sa GY Square sa Lahog, Cebu City, yung nag-explain yung trainer namin na si Sir Ray Robrado, yung sinasabi niya, hindi ko yun malilimutan. It doesn't really matter how much you earn. What matters most is how much you keep. Yung natutunan ko na magasto ng pera na yung hindi, yung bang, kung ano yung income mo, huwag kang magasta ng above doon. Huwag kang mangungutang para lang makabili ng bagay na wants mo. So, nung araw na yun, nang nag-attend ako ng seminar, sinabi ko sa sarili ko na gawin ko to. This is it. Ito na yung hinihingi ko kay Lord. Akala ko ganun kadali. Di ba sobrang excited? Nung nag-attend ako ng fast start at narinig ko yung kanta niya, Believe in Miracles. Sino bang naka-remember ng kanta ng sobra akong na-inspired. Sabi ko, may pag-asa pa ako na mabago yung buhay ko. Ginawa ko yung IMG bilang part-time kahit nagtitinda ako. Pagkatapos ng 8 p.m., nagsishare ako ng mga tao. Yung mga kaibigan ko kasama ko sa work. Pero alam niyo kung anong nangyayari? I shared 10, 15 people a day. But sobrang hirap, pinagtatawanan lang nila ako. Sabi nila sa akin, ano ka ba, baliw? Pagkatapos ng sahod, tumatakbo ka sa kuhok natin kasi wala kang gatas at bigas. Pagkatapos ngayon, nag-share ka ng financial concept? Suluhin mo yan, ikaw mag-isa, sabi nila. But then, what I learned in the trainings, huwag mong hayaan yung mga tao na i-kill yung dreams mo. So, kailangan mapaniwala ko sila na itong IMG nakakatulong sa lahat. So, yung book ni Swan, na babasa ko, find something that you believe in and put your life to fight for it. So, for 9 months, ginawa kong part-time si IMG.
Kahit mahirap, ginawa ko kasi alam ko may pag-asa, I believe. Then I become a senior marketing director. Last 2015, I was awarded here in Macau. So, 3 years ago, so gusto ko maging green jacket, gusto ko makapunta dito sa stage. So maraming taon, yung maraming convention na tinatry ko, pero naging sobrang hirap, failure talaga, pero ayaw ko mag-quit, ayaw ko mag-give up. Kasi na-learn ko palagi na sinasabi ni Sir Joel, yung dalawang rules. First, never quit. Second is remember rule number 1. So yan ang pinaghuhugutan ko. Sabi ko sa sarili ko, kahit anong laking problema, kahit anong pang negative na yan, kakayanin ko. Because this family is big, but I have a big God with me, and I have my ING family with me. I can do everything. So yan ang sinasabi ko. So alam niyo ba, nung bago ako may SMD, sa isang nanay na may 8 anak, ang nangyari, nagkahiwalay kami ng asawa ko. Kasi, late na palagi ako umuwi ng bahay. Pagkagatin ng training twice a week, kasi sabi ng mga trainers, mag-attend ka ng training twice a week. Commitment mo yan, tutulungan ka namin na mag-grow ang business mo. So, ako hunger ako sa information. Bilang high school graduate, wala talaga akong alam. Ang gusto ko lang ma-change yung life ko at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Yan lang ang gusto ko, kaya ginagawa ko talaga ko. So kahit mahirap gagawin ko, kasi pag nakikita ko yung mga anak ko, yung 8 kong anak na pag-uwi ko ng bahay, natutulog na sila, sabi ko, mayroon na akong high school, mayroon na akong kinder at saka elementary. Sabi ko, ano bang buhay mabibigay ko sa kanila? Hindi ko alam kung paano sila bigyan ng magandang kinabukasan. Kaya yan, ang nagbigay sa akin ng lakas na gawin ang IMG kahit ano pang discrimination. Baliwala sa akin yun. At yung sinasabi ni Pustex na fake it until you make it, yun, natutulong sa akin talaga yung salitang yun. Iniisip ko palagi na nasa taas na ako, kahit nasa baba pa. Kahit pa lang ang lang. So, iniisip ko palagi na kaya ko. At sa awa ng Diyos, kahit mahirap mag-build, ginagawa ko, at dumating yung time na ang book na to, The Secret to Saving and Building Your Future, last August convention, ito laking tulong sa akin. Powerful talaga ang book na to. Nung sinabi ng mga trainers na i-share ang book sa lahat ng tao, so ginawa ko, hindi na ako nahirapan na mag-share sa kanila kasi nandito sa book. Pag ako yung nagsalita, parang sasabihin ng tao, ano na bang narating mo? May pera ka na ba? Experience nyo ba yun? Kasi ako wala akong pagmamalaki, high school graduate, wala kaming bahay. Yung nagre-renta lang kami. Yung isang SMD ko na nandito ngayon, isa yung nagpaiyak sa akin noon. 2015. So last 2015, naging part siya ng isindiran ko. Nag-member siya kasi yung kasama yung nag-refer sa kanya yung uncle niya na isang principal ng school doon. So isa siyang negosyante. So masasabi natin na wala siyang problema sa buhay, yung well-off yung family. Pero feeling ko nag-member siya kasi receiving lang yan, di ba? So member na ako. Nung tinawagan ko, nung sinabihan ko na, Sir, i-build mo na yung Solid Financial Foundation mo. So, palaging busy. Ayaw. Pero pagdating ng book na to, na-remember ko siya. Kasi sabi ng mga leaders, yung mga member nyo noon, regaluhan nyo ng book.
So yun, nakita ko yung pangalan niya, tinatawagan ko. Sabi niya, ma'am, nandito ako ngayon sa Cebu kasi mayroon akong binibili. So sabi ko, sir, magkita tayo, mayroon ako ibibigay sa'yo. So itong libro. Sabi niya, ma'am, hindi ka schedule ko, nagmamadali ako. Sige na, sir. Yun. Nag-ano ako, pumupunta ako doon sa Carbon Market kasi sabi niya nandun siya. Sabi niya, ma'am, nasaan ka na ba? Bakit ang bagal mo? So, pwede mag-taxi ka na lang? So, yun, ginawa ko ng taxi. Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Ma'am, sorry talaga, hindi na kita mahintay. Yun. Kaya pala umiyak siya. Iwan ko ba? Yung luha ko, ano na lang, bigla na lang tumutulo at sabi ko, hindi na tao. Bumababa ako ng taxi at sabi ko sa sarili ko, Lord, alisin mo ang galit. Kung ayaw niya talaga ng IMG, di, huwag na lang. Subalit, yung mag-asawa, yung tiyo niya, nag-resign na sa work dahil gusto nila i-full-time yung IMG. So, ano ba magagawa ko? Sinabi ni ma'am sa akin, nandiyan siya ngayon kasi promoted as senior marketing director din. Ma'am, puntahan mo si Rosel at i-share mo yung book at i-ano mo sa kanya, ipaliwanag mo yung Soy Financial Foundation. So sabi ko, sige, kasi nag-commit kayo, ibaba ko na yung pride ko, puntahan natin sa kanila. So yun, na-realize niya kung gaano, itong book talaga, sinishare ko itong Building a Solid Financial Foundation, nakikita niya, wala para siyang healthcare. So, ito yung nag-ano sa kanya na magpunta ng office at mag-attend ng training. So doon, na-realize niya na kailangan niya si IMG. At doon siya humingi ng tawad sa akin. At sabi niya, ma'am, babawi ako. Tutulungan kita. So nag-declare ako na mag-run ng green jacket. Sabi ko sa kanila, ano ba, tutulungan niyo ba ako? Mag-commit pa kayo dahil ako committed ako sa inyo. Kahit saan dalhin niyo ako, mag-explain tayo hanggang madaling araw, kakayanin ko. Kasi gusto ko itong malating. Gusto ko malating yung jacket at gusto ko mag-explain para sa pamilya ko at para sa mga taong naniniwala sa akin na kahit high school graduate lang, kaya kong marating yung gusto kong marating dito sa IMG. So, sa mga tao dyan na wala pang belief sa company, ano na, i-full